Okay, game. So, tawag dito, isa-isa kong check yung pinasa nyong research. Sana panoorin nyo lahat para makita nyo, okay, yung mga mali ng bawat isa para hindi nyo na magaya. So, student self-regulation performance. Ito, hindi ko naintindihan to, ha? Self-regulated learning. Self-regulation. So, ito hindi ko papakailaman. Although, ayan, tama naman siya kasi may citation, tama yan. May citation tapos siya mo ipapaliwanag. Okay? So, tama tayo dyan. Yun nga lang, huwag mo masyadong ipahalata. Ayusin mo yung mga citation mo, kagaya niyan. 'Di ba? Ito rin. Diba, pwede namang i-et al na lang yan. 'Di ba? So, nasa sa inyo yun. Okay? So, malalaman natin yan sa objectives, tsaka sa statement of the problem. The goal of this research is to identify the individual's adapted style in a month with quarantine as a basis to evaluate the numbers of action that copes their growth in physical, emotional, spiritual, social, and intellectual. Pag may sinabi kang ganyan, dapat papanindigan mo yan. Dapat may physical test ka, emotional test, spiritual test, social test, tsaka intellectual na test. Okay? Tingnan natin sa statement of the problem. Tama yan. Ito, gawin ng 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4. Tama? Ito mali. Sorry. What measurements do the individual contribute to their physical? Ang tamang tanong dyan, what is the physical activity level of the students? Parang ganun. Isa-isa mong itatanong yan. Yun nga lang, sa questionnaire, mahirap yan. Kasi hindi mo matatanong lahat yan ng isa-isa. Dapat may test ka talagang gagamitin. Psychological test ka talagang gagamitin. O yan, how? Hindi tayo pwede magtanong ng how. Ano lang tayo eh. Quantitative lang tayo eh. So, mali yan. Definitely, itong objectives mo, mali rin. Okay? Ito, significance of the study. Ayan, tama. Parents and teachers. Yun nga lang, ihiwalay nyo ng paragraph. Hiwalay yung paragraph ng parents, hiwalay yung paragraph ng teachers. 'Di ba? Ito naman sa students. So, ayan, tama yan. Papaliwanag mo lang isa-isa kung paano sila makikinabang. Scope and delimitation. Ayan, tama rin naman to. Pa-finalize pa kasi to kasi 'di ba hindi nyo pa alam kung ilan or anong year yung ibibigay ko sa inyo. Definition of terms. O, binanggit ko na to. Author. Sino yung author? May author yan sa internet. Ilagay ng ganyan, i-citate. Chapter 2. Ayan, ayusin yung mga ganito, yung mga headings. Lagyan ng headings na ganito. Tama yung kaso lang parang mali yung ano neto. Ito walang heading eh. Diba? Methodology, ito hindi pa talaga natin to ma-check kasi yung research design mo hindi mo pa alam kasi nga mali yung statement of the problem mo, Danica. Diba? So maging specific ka dun sa topic mo. Okay, masyado pang broad yung topic mo eh. So mali pa yan. Hindi ko pa ma-check. Ang dapat lumabas dyan, ayan, quantitative. Tsaka kung ano siya, kung experimental, correlational, yun yung dapat lumabas dyan. Research local natin, tama. Respondents, tama. Research instrument, ito yung mga questionnaire tsaka survey. Yun yung ilalagay mo dyan. Tapos, validated by Nico Carillo RN LPT. Diba? Research instrument procedure ba to? Ayan. So, mali. Nakita nyo, ha? Next, Zamora. Eto, purchasing power. Na-check ko na to. Na-check ko na yung ano neto ni Danica. Okay, tanggalin mo na lang to. Tanggalin mo na yan. Pero tama yan. Nature and background of the study. Kaso nga lang, ayan. Ito mali ito, parang history eh. Hindi mo kailangan ng history. Ang magandang citation mo, Aliana, is statistics about the economy.
Kamusta yung ekonomiya ng Pilipinas o ng buong bansa? 'Di ba? Yun yung magandang topic kasi ito, nakita ko yung history to ng yung SARS-CoV mali siya. Hindi siya magandang panimula kasi hindi doon related yung topic mo. Related topic mo sa purchasing power or sa economy. 'Di ba? So mali 'yan. Mali rin 'yan. 'Di ba? So ang diyan, ay naglag. Hindi. Ang diyan, ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw, corny. Dito gumagalaw. Yun. Ang niya, maghanap ka ng mga balita, Aliana. Madami yan sa balita. About sa economy, kung ano na yung mga panggastos ng yung mga nawalan ng trabaho. Yun yung magandang yan, background of the study. Objective, mali. Objective mo ba na i-show yung na makapag-survive sila? Hindi. Ang main objective mo, nandito na yung sa statement of the problem mo yung gusto mong ma-identify yung economic status or yung purchasing power ng mga tao ngayon. Yun yung main objective mo. Doon mo himay-himayin. Okay? Yung yun nga, yung purchasing power or yung economic status nila. Okay? Yung kakayahan ng mga tao na gumastos or bumili. Yun yung main objective mo. Yun yung dapat makita. Statement of the problem. Ito, kagaya ng kanina, 1, 1.1, 1.2. Ito, mali ito Pero naayos ko na yung naayos ko na yung diba? Yung questionnaire mo. So, yung questionnaire mo, ibabase mo na lang dito sa statement of the problem. Okay? So, pakiulit. So, saan ka magsisimula niyan? Ayan yung purchasing power or ano yung naging difference, 'di ba, nung mga purchasing power nila or yung mga pinagkakagastusan nila, 'di ba? So tumaas ba sa food, tumaas ba sa online, tumaas ba sa transpo? Yun yung gusto nating makita, 'di ba? Ito tama to. There's no difference between the purchasing power. Pero kung makakaisip ka pa ng mas magandang term, Aliana, 'di ba? Pero tama rin naman yung purchasing power or economic allotment, diba? Or yung financial allotment. Kasi yun yung topic mo yung pinagkakagastusan ng mga tao. Yun na lang yung chine-check natin, diba? So walang pinagkaiba during pandemic and after ng pandemic. Scope and delimitation, ayan, tama naman. Ito hindi 10 students, mali pala. Mamimili ka ng grade, 'di ba? Ng grade level ko. Anong grade level yung i-assign sa'yo or naka-assign na sa'yo? Definition of terms, ito hindi kailangan ng ganito. Lalagay mo lang dito, pare, ayan, case 2020. Diba? Ito, kagaya niyan, hindi kailangan lahat na ganyan. Hindi kailangan yan. Kasi hindi mo naman variable sa study yan Diba? Ano mga naging variable mo? Yun nga, purchasing power, economy. Yung mga nilagay mo dun sa questionnaire mo, transpo, diba? Health. Yun yung mga ilalagay mo, diba? Chapter 2, ayan, okay, may heading, tama yan, may header. Pero make sure tama, kagaya nyo para saan yan? Ano to parang balita to o kwento diba? Hindi mo naman kailangan buo yung ilagay, diba? Pero depende pa rin sa inyo, diba? Ayusin yung mga header. Eto, hindi na may experimental. Comparative. Di correlational.
Comparative. Di ba meron doon? Meron tayong topic comparative. Kino-compare natin yung bago mag-pandemic tsaka ngayong pandemic. Ano na ba yung mga pinagkakagastusan ng mga tao? Diba? Totoo ba na mas konti yung gastos nila ngayon sa ganito? Diba? Research local, tama. Etong sample respondents mo nakadepende sa scope and delimitation mo, ha? Instrument, ito yung sinabi ko, validated by ako, Sir Nico Escarillo, RNLPT. Data collection procedure, explain mo lang kung paano mo gagather yung data. Okay, so next, Trexia. Ito, okay ito. Comparative ng online and face-to-face. Tama to. May kaparehas ba to si Trexia? Ito, ano wala sa'yo dito, Trexia? Citation. Sino nagsulat niyan? And kailan? Yung nature and background, Trexia, parehas lang yun. Introduction tsaka nature and background. Pag-isahin mo na lang. Okay? Purpose, tanggalin mo na yung purpose, objective of the study mo na lang. Ito, kagaya nito ito lagi tatandaan. Yung objective, hindi kailangan mabulaklak, di ba? Ano main objective mo dyan is, ang main objective mo dyan is to compare. Di ba? Alin yung i-compare mo? Yung academic performance. Ano i-compare mo? Yung ACAD performance or yung learning ng mga bata. Diba? Sa online and face-to-face classes. Yun yung main objective mo. Gusto mo silang i-compare. Diba? So, yun yung unang dapat makita dyan. Tapos, tsaka mo siya i-elaborate. Ito, mali. Ano yung statement of the problem? Kagaya nung kanina. Yung una, demographic profile. Diba? Tapos, 1.1, 1.2, so on and so forth. So, ito, ito na parang naalala ko na yung gagawin mo dito. So, init. Yan, ang gagawin mo dito, hindi will get. 'Di ba? Una, so yan, pwede mong unang tanungin mo is, what is the academic performance of students during yung nung dating face-to-face, ano yung grade niya? Yung sumunod, ano yung grade niya nung online? 'Di ba? Sumunod mong tanong, in which method, 'di ba, did the students perform better? 'Di ba? Yun lang yung statement of the problem mo. Kasi simple lang naman yan eh. Tatanungin mo lang yung grade ng mga bata. I-compare mo lang sino yung mataas. Or yung isa pa, yung pinaka main objective natin, what particular group or bracket perform better. Kasi 'di ba pinag-group ko sa iyo 'yan? 'Di ba yung 79 pababa, 80 pataas, 'di ba pinag-group ko sa iyo 'yan? So, sino sa kanila yung mas significantly nag-perform ng better during online class? Hypothesis, maling-mali. Ano 'yan? Yung mayroong null, saka merong alternative. 'Di ba? Ano yung null? Dahil comparative ka, there is no significant difference between the academic performance of the students during online and face-to-face classes. 'Di ba? Yung isa naman, yung alternative mo, pwede mong ilagay na the students perform better during, or the students has
a better academic performance during online classes than face-to-face classes. O kaya the other way around naman, 'di ba? Significance of the study, ayan, maling-mali, 'di ba? So ano yung gagawin mo diyan, yung per unang paragraph, students, yung mga may kinabang, paragraph yan ha. O, sumunod na paragraph, sino pa may kinabang? Parents, 'di ba? School, 'di ba? Yun yung may kinabang. Isa-isang paragraph. Scope and delimitation, mali rin. So ano yung scope and delimitation? Yung mga respondents mo, sino ba yung respondents mo? Yun yung ilalagay mo dyan. Kung saan sila, sino sila. Okay? O, eto, tama rin naman. Ayan, tama. Online class, face-to-face. Internet, classroom, di na kailangan. Performance, academic performance, lagay mo dyan. Education, di na kailangan. Ang kulang mo na lang dyan is yung author. Okay? Theoretical framework. Dapat to may dapat to may paliwanag. Sir, paano ba yung theoretical framework na yan? Manggagaling yan sa sa mga theories na nakuha mo. Sa totoo lang, mahirap gumawa nito. Dapat marami ka talagang RRL. Okay? I-relate mo kasi yan dyan eh. Diba? RRL, mali. Hindi po ganyan. Methodology, mali rin. Research methodology ba yun? Ito yung simula nun, di ba? Research design. Hindi ka correlation, comparative ka. Ay no, sinulat mo na sa mo. Comparative analysis. Comparative. I hope na ikinig. So, explain mo lang naman yun. Research local, Mother Teresa Academy of Marilao. Sample respondents, ayan, tama. Dapat ganyan rin yung nasa nasa scope. Research instrument, ayan, gagawa ka ng questionnaire na ako yung nag-validate. So, dapat makita ko yung pangalan ko dyan. Next, Herrera. Ito, nakausap ko na naman to nung Ito lang sinabi ko sa kanya, lumang-luma na yung lumang-luma na yung citation mo. Dapat yung bago, tsaka related talaga sa research mo. Diba? 21st century skill dapat 2000 yan, tapos 1995 yung citation mo, 21st century skill nga, diba? Marami yung yan about sa 21st century skill. Statement of the problem, tama. Yun nga lang, pinaanuhan ko na sa ito, alam mo na yung isusunod mo dito, Elmer. O eto, paragraph. Haba-habaan, hindi paragraph yan 2 sentences lang yan diba? Ipaliwanag ng maigi. Eto, hindi kailangan 2 paragraph, pagduktungin mo na. Definition of terms, same nung iba rin, author. Sino yung author niyan? Diba? O hindi kailangan na kung ano-ano yung ilalagay nyo sa definition of terms nyo. Yung nasa yung mga variable nyo lang. Ang maganda dyan, Elmer, yung mga nasa questionnaire mo, yung mga terms doon, yun yung ilagay mo dyan. Theoretical framework, ito ipapaliwanag to pagduduktong-duktungin diba? Kung maaabot ba nung online classes yung 21st century skills ng mga bata, diba? Ano to? Pakiayos naman yung nyo, diba? Ano title nito, diba? Pakiayos. Saan ba kinuha to, Elmer? We study based on measurement of quantity. Ito, comparative din to. Okay, so much for that, Plasio.
ang title eh. Intro, tama. Ayan, may ano ka, may citation, tama yan. Aso lang, ang problema ko, hindi ko maarok kung ano yung gusto mong pag-aralan. Ay, okay. Gets ko na. Ito yung gusto mo, affecting the efficiency and effectiveness of blended learning program. Okay, so ang sayo is survey. Kasi wala ka namang i-compare na variable eh. Gusto mo lang malaman yung strength or yung effectiveness nung blended learning program. Kung nasasagawa ba ito talaga. Yun nga lang, dapat magkaroon ka ng questionnaire na maganda or yung mga category na gusto mong i-test, 'di ba? Tama 'yan. Tama to, yun nga lang, be specific, 'di ba? Ayan, tama 'yan. 'Di ba? Kung ito yung gusto mong pag-aralan, edi okay. Yun nga lang, ayusin mo yung mga category niya. Kunwari, eto, yung poor internet tsaka high consumption, pwedeng parehas lang yan, 'di ba? So, pwede yan internet connection factors. 'Di ba? Time management, o pwede yan. 'Di ba? Ano pa? Ayan, eto, pwede mo tong ihiwalay eh. Tawag dito technological difficulties, 'di ba? Yung di ganun kaganda yung cellphone mo, 'di ba? Hindi ka ganun ka-techy. Yan yun eh. So pwede mo yan. Ang maganda diyan, flash, dagdagan mo. 'Di ba? Dagdagan mo. Kaya naman financial difficulty. Pwede 'yun kasi 'di ba iba nahihirapan, mas namamahalan sa online. 'Di ba? So 'yun. Tapos ano pa? Yung pagiging self-independent ng mga bata. Yung mga nagiging problema eh. 'Di ba? Significance, so ayan, mali, kagaya nung kay Trek tayo, no, 'di ba? Student, paragraph, sino pa may ginabang, school, paragraph, parents, paragraph, papaliwanag mo, paragraph per paragraph. Ito pala, ayan, yun nga lang, pag samasamahin mo na lang plasyo, yung community tsaka parents, pwedeng iisa na yan eh, 'di ba? Future researchers, pwede rin naman. Yun nga lang, paliwanag mo maigi. Tsaka hindi nakaganito. Talagang, ayan o, pwede na yun. This will influence the students. Hindi mo na kailangan sulat yung students. 'Di ba? Pero yun nga lang, i-elaborate mo pa. Elaborate. Scope. Ayan, medyo tama. Definition of variables. Ano lang meron dito? Author. Sino yung author? Saan mo nakuha yan? Theoretical framework. Mali pa yan, 'di ba? So, i-enhance pa na lang natin sa susunod. Ang ikli ng ano mo chapter 2 mo halatang halata. Pero tama yan, ayan oh. Tama yung mga ganyan. Ito yung sa'yo, mali yan, mali. But may according. Ang research design mo, dapat makita dyan is quantitative tsaka survey. Diba? Yun kasi yung sa'yo, wala ka namang kino-compare na data. Research local, tama. Respondents, tama. Ito, hindi pa kailangan to. Hindi pa kailangan. Advance ka masyado. Okay? Next. Pag may hindi ako nabanggit, pero nabanggit ko dun sa iba, paki-ano na lang, paki-apply na lang din sa inyo. Ito, ano rin. Comparative din ng... Uy, ayos to Ano kala mo sa akin, hindi ako nagbabasa? Ayos ka Hindi. Researcher ka na kagad, matindi ka. So, ayan. So, sinabi ko lang yon, example, Carillo 2020. Ginaya mo naman, Orosio 2020. Diba? Magaling kang bata ka. So, ano yung gusto mo mangyari dito? Ewan ko kung pwede mo pa itong baguhin Pero ito yung nakita ko sa sinulat mo.
Determine how the students' learning tends to cooperate to the new teaching environment and detects the highlights and challenges of the students. Tama yan. O kaya naman, ang maging main objective mo is yung mga, kasi puro tayo academic performance, di ba? Ano naman kaya yung mga naging pagbabago sa ugali? Di ba? Sa traits, sa character ng mga students. Di ba ngayong online class, 'di ba? Ano yung mas natutunan nila? 'Di ba? Ano yung mas na-develop nila sa sarili nila? 'Di ba? Yun yung magandang mas naisip ko lang ewan ko lang kung ma-apply mo pa sa research mo kasi kapag comparative na naman ng e-learning, 'di ba? Tsaka gasgas na pero basahin ko pa yung mo. What are the issues? So, issues na naman kagaya ng kay Plasio. Okay, so ewan ko kung mababago mo pa to din sila. Pero kung mababago mo, mas maganda. Kaso nga lang, hindi ko maarok kasi puro ganun na yung nakita ko kanina eh. Puro ganun na. Comparative ng e-learning tsaka hypothesis mali. Yung may alternative tsaka null. Ayan, tama yan. Tama. Scope to the study. Ayan, na-explain mo na lang ulit. Author. Tsaka hindi mo pa natin na yung variables mo eh. Theoretical. Tsaka tanggalin mo na to, Denzel. Mga H na yan. Dire-diretso lang tayo. Review related. Tama. At may ANOVA dito. Methodology, research design. Ito yung pag-isipan pa natin to Denzel pero alam ko naman kaya mo eh. Yun nga lang kasi mahirap nga kapag hindi definite yung topic tsaka yung yung statement of the problem, mahirap talagang ayusin. Okay? Eros. Ito si Eros na banggit ko na sa kanya to. Ang problema mo dito Eros, yung physical exam na kailangan mong ibigay sa kanila. 'Di ba? Physical exam. Tapos pasagutin mo sa kanila 'yun nung bago pa mag-pandemic, ano yung physical activity nila tsaka ngayon. Dapat makahanap ka sa internet. Meron naman nun. Eto to? Citation. Ito mali rin kagaya nung nga kanina, demographic profile, di ba? 1.1, 1.2. Tapos simple lang naman yung tanong mo dito eh. What is the physical activity level of the students before pandemic or before lockdown? Sumunod is what is the physical activity level of the students during, di ba? Tapos ayun, does the pandemic or lockdown affect the physical blah blah blah, yun. Malito. Ano gusto mong malaman dito is gusto mong i-compare or yung i-identify yung physical activity level nila. Ito mali rin, dapat paragraph. Ito mali rin, 'di ba? Yung respondents mo dapat makita diyan. Ano ko lang dito? Author. Okay? Kulang pa yung iba. Dito dapat makita yung quantitative tsaka comparative din or experimental. Nasa sa inyo naman yun, parehas lang. Okay, so yun lang. May check pa ako yung naman yung questionnaire. So, yun naman yung sa next video.